Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ihangin ang trumpeta sa ating pagkabagamaw. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ihangin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayoy. Mga kapatid, sa diwa ng ating Ebanghelyo sa araw na ito, matutunghayan natin ang pagwawakas ng daigdig. Subalit hindi ang pag-ibig ng Diyos. Sa pagsisimula ng ating banal na pagdiriwang, wakasalan natin ang ating kasalanan upang tamuhin natin ang buhay na walang hanggan. Sabay-sabay po natin sambihin, inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na nagpapala ako ng kasasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Bawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, tatawarin tayo sa ating mga kasalanan, at tatubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ang kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pagundahan sa pagdalangin ng Dating Birhen si Santa Maria Mahal, kami naway mahangok sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig na kapapamalat ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinong Diyos o tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sino mang lumabag dito? Sumagot ang hari. Ayon sa kautusan
kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautosang nilagdan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po nila sa mga bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses ako kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paanong mailigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na hindi maaaring baguhin ang kanyang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway ligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang panin. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, dapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang pamahalaan. Hindi po ako pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatigong ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niya wala akong makasalanan, di nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahangon niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya ay may ahon, wala silang nakita kahit bagyang dalo sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay pinahagis doon ng hari, pati ang kanyang sambayanan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anong sulat? Sa lahat ng pinangkulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila at kapurihan ang Panginoon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamok at ulan, awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Bakilay, papurihan ang Panginoon at pakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bigat at mga ulat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Bakilay, papurihan ang Panginoon at pakailanman. Pulo ba dakilain mo ang Panginoon? Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Bakilay, papurihan ang Panginoon at pakailanman. Ang sinalubong na. Narito, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumayin, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagat darating ang malaking kapighatian sa lupain ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa taba at dadaling bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hindi matayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanin at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang lahat ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa hanapak. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Hayaan niyo pong simulan natin ang ating pagninilay sa mga salitang sa kabuluhan natin matatagpuan ang kaayusan. Sa mga pagkakataon na minsan akala natin ginukulod ang tayo ng Diyos. Sa mga pagkakataon na tinatanggal sa pagkakaayos ng mga bagay sa buhay natin na kasanayan, ito pala yung mga pagkakataon na talagang ipinapakita ng Diyos ang tunay na kahalagahan at dapat nakatatayuan at kalalagayan ng mga mananampalataya. Minsan kahit ang kamatayan ay ginagamit ng Diyos, hindi para tayo ay saktan, kundi para ipaunawa sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan sa lahat at kahit sino at ano pa man sa mundo. Mapapansin po natin ang Ebanghelyo ay tinapagay katatakutan. Sino ba naman ang hindi matatakot na mahuhulog sa pagkakaayos sa mga buwan at mga bituin?
Sino nga ba naman ang hindi matatakot na kahit ang mga nagpapasusot na dadalang tao ay walang papalagpasin? Sino nga ba naman ang hindi matatakot sa katapusan ng mundo? Sasabihin natin, Panginoon, hindi pa po ako handa. Panginoon, nagsisisi na po ako. Panginoon, pwede po bang bigyan niyo po ako ng panibagong pagkakataon? Marami pa tayong hihiling sa Diyos. Makikipag-bargain tayo, pero kapag niloob ng Diyos ang isang bagay, hindi lang para parusahan ng tao, para ipakita ang kadakilaan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga dito, kapag nangyari ang lahat ng kaguluhan, doon natin matatagpuan na malapit na ang pagliligtas sa atin ng Diyos. Tingnan po natin minsan. Pagkatapos ng isang mabigat na pagsubok na dumaan sa atin, anong kasunod nito? Marirealize natin na hindi pa pala end of the world. Nakaramihan po sa mga iniisip natin hadlang o kaya naman pinag-aanilanganan natin, yun pala yung mga pagkakataon na talagang ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan at kapangyarihan. May mga pagkakataon talagang ginugulo ng Diyos ang ating buhay upang isa-ayos. Naalala ko nga po ang madalas kong kwento, nung bata po ako, tamad po ako maglinis. Sabi ng mama, bunso, maglinis ka ng kwarto. Naglinis ako, nagwalis. Matapos na po, pumasok ang mama, tinanggal ang lamesa, tinanggal ang upuan, ipusog ang higaan, at doon tumambat ang katotohanan. Makapananglit ako. Binaanan ko lang ang dapat madaan ng walis takbo. Subalit hindi ko tinanggal sa pagkakaayos ang mga lamesa, ang mga higaan at upuan. At doon lumabas ang katotohanan na marumi na palang ilalim nito. Nagsimula ako ng maglinis. At pagkatapos ko maglinis, maging hawa ang pakiramdam. Minsan, tinatanggal at ginugulo ng Diyos ang pagkakaayos ng ating buhay. Upang makita natin, may mga bagay na dapat tayong ayusin, linisin, at tanggalin. Isa pong napakagandang ebanghelyo para ihanda tayo sa unang linggo ng Advento. Sa pagpasok ng panibagong taong paglalakbay, sa liturhiko at pagdiriwang ng ating simbahan. Kung meron ang katapusan, meron din panibagong simula. Kaya nga maganda, naisip ko kung magabi bago akong matulog, sabi ko, New Year na naman. Papasok na naman tayo sa panibagong pintuan ng taong 2022. Ngayon, papasok natin sa pintuan ito, wala nang atrasan. Ang tanong, ano ang dadalhin natin sa pagkabit natin at pagpasok natin sa panibagong taong liturhiko? Ano naman ang mga dapat natin bitbitin? Mamaya po bago tayo matulog, ang gandang paglilayan. Ang lahat ba ng aking bitbit sa buhay ay kinakailangan ko sa pagkabit ko sa panibagong taon? Ang lahat ba ng ito ay nakatutulong? O ang lahat ng bagay nito ay nakakabigat lang? Upang maisip natin na buhay pala ng isang Katoliko, baka nakakalimutan natin ay masayang tunay. Di po ba? Minsan sa dami ng bitbit natin, naalala niyo po yung pelikula ni Angelica, Panganiban? Di po ba? Yung dala niyang luggage, andun na yung buhay niya. Na kinakailangan niya magbawas. Magbabawas tayo, para saan? Para may paglagyan ng grasya at biyaya ang Diyos. Marahil minsan punong-puno na yung kalooban natin, wala ng spasyo para sa panibagong biyaya, para sa panibagong pagpapala. Napakaganda pag-isipan po natin na darating na naman ang New Year, ang dami-dami na namang predictions na mangyayari. May isang politiko na ganito, may isang artista na ganito, may isang istasyon na ganito. Marami tayong maririnig ng mga predictions, pero pagkatiwalaan po natin na minsan ang mga predictions na ito ay walang epekto sa buhay natin kung hindi natin nahayaan na maging bahagi siya ng sistema ng ating pagkatao, pananampalataya, paniniwala, disposisyon, at responsibilidad. Bakit nga ba tayo ganito? Dahil din po sa atin. Kasi hinahayaan natin na magpasakop tayo sa mga sinasabi ng mundo, sa dinidikta at mamantayan ng mundo. Mapansin niyo po,
Bakit ka ganyan ngayon? At isang bagay na dahil pinayagan mo rin na maging ganyan ka. Na maging ganito tayo. Pero kung hindi natin nakayaan na hayaan natin ang Diyos ang siyang manguna, marahil maiiba ang kwento ng ating buhay paglalakbay. Ang ating unang pagbasa, ang kwento ni Daniel. Isang napakagandang kwento na matutunghayin natin na totoong totoo. Ang mga taong galit ay para bang mga leon. Sabi nga nila, the devil is like a prowling lion looking for someone to devour. Resist him, solid in your faith. Kung ang pamantayan ay ang pananampalataya, kaya hindi siya nilaban ng leon, tayo kaya. Meron din kaya tayong sapat na pananampalataya. Sabi nga, hindi pa sumasayad yung iba, ay galit na ang mga leon. Matapansin po natin yan. Sa Garden of Prayer, sa parokya natin pinabibilangan, ang daming leon, ang daming matatalim tumingin, ang daming masasama, minsan ang infection. Pero sa kabila ng lahat, hindi ka naman titignan ng masama at pagmamataan kung hindi ka naman gumagawa ng kasamaan. Marahil, isang hamon din sa buhay natin. Bakit nga magano ng tingin ng ibang tao sa atin? Baka meron din mali sa atin. Baka meron din akong patutunan. Marahil itong pagkakataon na ito ay binibigay ng Diyos bilang siyang sukatan, bilang siyang basihan ng ating buhay pagsunod. Ang buhay ni Daniel ay hindi imposible para sa atin. Ito'y posible kung katulad niya ay pagkakatiwalaan natin ang Diyos ang siyang mahuna at magbibigay sa kwento ng ating buhay. Kapatid, papasok na tayo sa bagong taon. Sana sa pagkakataon ito, ang maging bida naman ay hindi ako, kundi si Kristo. Sa tulong ng mahal na ina, hayaan natin akayin niya tayo, hawakan niya tayo sa ating mga kamay, at ihabit palapit sa kanyang anak at ating Panginoon. Amen. Habang nag-iipon tayo upang pagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingin ang kanyang awa. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basasan mo kami. Ang bayan ng Diyos na walang akit sa panalangin at pag-isisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo. Para sa espesyal na intensyon ni Peter Gumico, Lerine Action, at para sa biyaya ng buhay ni Ernest Lane and Sisa, Gerald Maro Almasan, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasigurungan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-alalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. At para sa manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapang na, ipagkalob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. At para sa mga kaluluwa nila, Dolores, Rufus Jr. Sr., Henny, Cesar, Andy, Almeda, Felisa, Celsa, Efren, Romualdo, Estrella, Paulino, Antonina, Raul, Glorian, Paula, Juana, Eric, Julie, Valentina, Gerardo Sr. at Jr., Robin Edwards, Robert Edwards, Gloria, Dr. Rosa, Jose, Antonio Cacho, Sixto Cacho, Rubina Cacho, Honorado Espinosa Sr., Podesco Alcega, Juliano Alcega, Rogelio Campo, Rogelio Arabe,
Gregoria Arabe, Alfonso Arabe, at Gloria Castellano. Manalangin tayo. Kapag ang Panginoon, gustusan mo kami. Ama namin na sinangit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan na tulungan mo kami yakapin nakahamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid upang pagkakain natin ay kalugar ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin ang awa ng Panginoon at pagmahalin sa iyong mga kamay. Mapurihan at karangalan sa aming kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria. Naging umawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming pagkahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siyang Panginoong kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaila sumaila sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ilaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming kasalamatan. Bukod mong pinagpalak sa babaeng lahat, ang mahal na barheng totoong makalat, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritu Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kayo sa namang nagsisiamit ng papuri sa iyo, nung walang buhay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ang ananging banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Heso Kristo.
Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagating-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahan na lahat sa buong daigdig. Tutusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome naming Obispo at ang Tanang Kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahin-lain na may pag-asang sila ay muli mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapatin kami lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kay San mga Apostol, ni San Jose, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong manalangin sa Ama sa panayuluro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So
Hinihiling namin kumimiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iligid sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay naging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanglibutan. Mapalad ang inaaliyakan sa kanyang na bibig. Apple spiritual moment. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things. And if I would receive you, since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already dead, and I deny myself fully to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ang katawan at dugo ni Kristo. Spirit,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pagkikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangan namin sa mahal na Berhen at paggulat namin sa Kanya ay magpakindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong araw na ito ay Thanksgiving Day din po ng United States. At marahil hindi man tayo kano sapagkat tayo mga pamo. Pero yung diwa ng pagpapasalamat ay wag po nating kalilimutan the spirit and disposition of gratefulness. Yun po. No? Yung mga tuto tayo kahit maliliit na bagay ay natutuhan natin pasalamatan ang Diyos. Muli po, sa ngalan po ng Garden of Prayer Community, mga hardineros at hardineras, maraming salamat po sa lahat ng dumalo at nakisa po via live stream. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Naway pagpalain kayo kasama ang inyong buong pamilya na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo taglay ang kapayapaan at salubungin ang bagong taon na buong pananampalataya at pag-asa. Salamat sa Diyos. Tama yung nagaya sa anak ng tubig? Po?